Isang pambihirang pagkakataon ang naranasan ko nang makasalamuha ko ang isa sa mga tauhan sa comics ko na si Sei, kaya naman halos hindi ako makapagsalita sa kinatatayuan ko. Umalis ito na hindi ko man lang nakausap at wala man lang akong ginawa para habulin ito hanggang sa mapalibutan na siya ng mga sundalo ng Escapa na kasamahan niya. Napakabait niya talaga, kagaya ng alam ko. Bulong ko. Lahat ng katangian na inilagay ko sa kanya ay tinataglay niya, kaya naman naisip ko na baka matulungan niya ako sa problema ko. Hindi, sigurado ako natutulungan niya ako dahil may awa at likas na matulungin si Sei sa lahat ng nangangailangan. Tama, kapag kinausap ko siya at ipinaliwanag ang sitwasyon ko ay maaaring matulungan niya akong mahanap si Coco. Hindi na ako nagsayang muli ng oras at dali-daling sinundan si Sei upang humingi ng tulong. Teka Miss Sei. Sigaw ko. Pero bago pa ako makalapit ay biglang may malaking kamay na nagmula sa likuran ko ang humila sakin. Hinailan niya ako hanggang sa mapaupo ako sa lapag at tumama ang puweten ko sa batuhan. Aray ko. Teka, anong problema niyo? Tanong ko. Nagulat ako sa ginawa sakin pagbalibag at nung lingunin ko na ang mga ito ay bigla akong kinabahan sa kanilang mga itsura. Tatlong nilalang na kapwa mga sundalo ng Escapa ang hamarang sa harapan ko at alam ko na ang higanteng taong toro na may berdeng balat na iyon ang humaltak sakin dahil sa laki ng mga kamay nito. Nasa kaliwa niya ang isang babaeng may brown na buhok at kulay itim ang balat. Kakaiba rin ang itim niyang mga mata at hindi ko rin sigurado kung anong klaseng nilalang siya. Nasa kanan naman ng toro ang isang babaeng may dilaw na buhok at may tenga ng pusa. Nakasuot sila ng asol na kapal ng Escapa kaya hindi ko rin alam kung may butot ba siya kagaya ng pusa. Pansamantala akong nasindak sa mga itsura nila dahil hindi naman ako sanay na makaharap ang mga kagaya nila. Gayunpaman ay isa naman silang miyembro ng Escapa kaya wala akong dapat ikatakot dahil ang layunin ng Escapa ay mga alaga at promotekta ng mga mahihina. Ilang sandaling pa ay biglang nagsalita ang babaeng may itim na mata at hinarap ako para pagbawalan. Pasensya na Ginoo, pero hindi ka pwedeng basta lumapit sa commander nang walang permiso. Malumanay na sambit nito. Napakalambing ng mga boses nito pero hindi ko naiwasan magtaas ng boses at sumagot dito ng patanong dahil nagmamadali ako upang abutan si Sei. Permiso? Kaninong permiso naman? Tanong ko habang tumatayo sa kinauupuan ko. Wala naman akong masamang intensyon, gusto ko lang humingi ng tulong kay Sei. Dagdag ko. Hindi sa nagagalit ako pero alam ko na kapag hindi ko naabutan si Sei ay mawawalan ako ng pagkakataon na makahingi ng tulong sa kanya. Pero gayunpaman ay hindi ako pinagbigyan ng mga sundalong nasa harapan ko. Agad na sumagot ang babaeng may tenga ng pusa sa usapan at sinabi na, maraming nilalang ang gustong humingi ng tulong sa commander kagaya mo. Matuto kang lumugar, tao, mataray na sambit nito. Matalim ang mga tingin nito sa akin at hindi ko nagustuhan ang tono ng pagsasalita niya na tila ba hinahamak ako. Malinis ang intensyon ko at alam ko na dapat ko itong gawin dahil si Sei lang ang makakatulong sa akin sa mga oras na ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko rito. Naglakas loob akong harapin ang mga ito at sabihin na hindi nila ako pwedeng tretuhin ng iba dahil lang isa akong tao, dahil unang-una sa lahat kung pagbabasehan ang batas ng Escapa ay dapat nga ay sila pa ang tumutulong sa akin dahil ito ang layunin ng Escapa at karapatan ko ang makatanggap ng tulong mula sa Escapa. Halata sa mukha nila na hindi nila nagustuhan ang mga sinabi ko pero kalmado pa rin akong kinausap ng babaeng may itim na mata at pinaliwanagan. Karapatan din namin na mamili kung sino lang ang tutulungan. Sagot nito. At nakadepende ito sa sasabihin mong problema na nais mong ihingi ng tulong sa amin, dagdag pa nito. Dito ay tinanong niya ang problema ko at kung paano ako matutulungan ng Escapa. Gayunpaman, kahit na tinatanong niya ako sa problema ko ay nakakaramdam ako ng pag-aalinlangan kung sasabihin ko ba ang mga ito sa kanila. Sa tingin ko wala naman sigurong masama kung sa kanila ko muna sabihin ang sitwasyon ko pero ang iniisip ko ay kung hanggang saan ang pwede kong sabihin sa kanila. Naguluhan ako bigla dahil pwede ko ba talaga sabihin sa kanila ang problema ko gayong hindi ko naman sila kilala. Wala akong alaala o alam tungkol sa kanila at malamang mga simpleng tauhan lang sila sa kwento. Pero ano ba ang dapat sabihin ko sa kanila? Dapat ko bang banggitin na nagmula ako sa ibang mundo at mga tauhan lang sila sa kwento? May posibilidad na hindi sila maniwala sa sasabihin ko pero gayunpaman mga miyembro parents sila ng Escapa na may tungkulin na tulungan ako at hindi naman nila ako matutulungan kung hindi ako magsasalita.
Pero duda talaga ako baka pagtawanan lang nila ako o ang masama ay pagkamalan pa akong baliw at baka ikulong pa ako. Hindi naman kasi kapanipaniwala ang mga nangyari sa akin at kahit ako hindi ako makapaniwala. Pero wala naman akong magagawa, naaasar talaga ako sa sitwasyon ko, pero siguro mapagkakatiwalaan naman sila. Habang naguguluhan at nag-iisip ako ng malalim ay biglang may tumunog sa bulsa ng babae na may itim na mata. Dito ay kinuha niya ang isang maliit na bilog na bagay at nagkaroon ito ng lumulutang na ring sa paligid nito. May nagsasalita dito at para ito telepono na ginagamit sa pag-contact sa ibang sundalo. Team Leader Ataparog, pinapatawag na kayo ng Commander para sa pulong. Dahil sa narinig nilang utos ay mukhang wala na silang interes na pakinggan pa ako. Umakma sila na paalis habang sinasabi sa akin na sa susunod na lang ako lumapit para humingi ng tulong. Marami pa kaming mas importanteng bagay na gagawin. Dagdag ng babaeng may tenga ng pusa. Hindi ko maisip kung bakit ganon na lamang ako binabali, wala gayong tungkulin nila na tulungan ako. Bago pa sila tuluyang makahakbang palayo ay pinigilan ko na sila. Teka sandali, sigaw ko. Nagawa kong mapahinto sila at muli akong nilingon. Pakinggan niyo muna ako. Pakiusap ko sa mga ito. Sa pagkakataon na iyon ay muli akong nakiusap sa kanila dahil na rin sa wala akong matutuluyan sa bayan na ito at umaasa ako na pakikinggan ako ng mga ito dahil isa sa tungkulin ng eskapa ang tulungan ang kagaya ko, kaya hindi nila ako pwedeng pabayaan na lamang. Nakataya ang buhay ko dito kaya hindi nyo ako pwedeng pabayaan, lalo na isa sa tungkulin ng eskapa ang pag-una sa mga kagaya ko. Sambit ko. Pag-una. Pagtataka ng babaeng pusa. Sa reaksyon niya ay tila nairita ang babaeng ito sa narinig niya, kaya naman lalo siyang nagmoldite sa pakikipag-usap sakin. Alam mo, kakaiba ang tono ng pagsisalita mo para sa isang taong humihingi ng tulong, pero sige magsalita ka. Sambit nito. Pinagbigyan niya ako magpaliwanag pero sa tono ng pananalita niya ay parang bang wala siya talagang interes pakinggan talaga ako. Pero kahit na ganun ay sinubukan kong magsalita kahit matulungan na lang muna nila ako sa aking matutuluyan at makakakain habang narito ako sa lugar na ito. Medyo mahabang kwento kung bakit ako napunta dito, pero kasi sa ngayon wala akong ibang matutuluyan. Mabilis niya itong sinagot na tila pinagmamadali ako na sabihin ang problema ko na walang paligoy-ligoy pa. Bibigyan ka namin ng 5 segundo para sabihin sa amin ang problema mo, pagsusungit nito. Napangiwi na lang ako sa narinig ko dahil tila hindi ako sineseryoso ng kausap ko at parang wala talaga siyang balak na tulungan ako. Kakasabi ko lang na mahabang kwento, pagkatapos bibigyan lang niya ako ng 5 segundo para magpaliwanag. Malinaw sa akin na hindi niya talaga ako gustong pakinggan at baka nga baliwalain niya lang ang mga sasabihin ko. Kung siya ang sasabihan ko ng problema ko tungkol sa anghel na si Coco ay malaki ang posibilidad na hindi niya ako paniwalaan at sigurado ipagtatabuyan niya ako. Si Sei lang talaga ang pwede kong pagkatiwalaan sa mga problema ko. Kahit na tila nagmamadali sila ay nagbigay pa rin ng pangunawa ang babaeng may itim na mata na tinawag na Kapitan Ataparog ng kausap niya sa telepono. Naibo naman, hayaan natin siyang magsalita, malay natin na totoo pala ang sinasabi niya. Sambit nito. Masaya ako sa narinig ko dahil mukhang naiiba ang kapitan na ito sa kasamahan niya na tinawag niyang Naibo. Gayunpaman ay parang hindi naman ito sineryoso nito at binalaan pa si Ataparog na wag masyadong mabait sa mga kagaya ko. Hindi kayo pwedeng basta magbigay sa tao. Masungit na sambit nito. Dito ay pinaalalahanan niya ang leader niya na wag kalimutan ang pagbibigay nila sa mga tao sa kasalukuyang buwan at wala sa mga ito ang nagpahalaga sa mga naibigay nila. Nagmamakaawa sila sa atin at sa huli makikita na lang natin na ipinangsusugal lang nila ang pera na ibinigay natin. Pabalbol na dagdag nito. Wala siyang alinlangan na sabihin sa kanyang pinuno kung ilang beses sila naloloko dahil sa pagiging matulungin nito sa mga taong humihingi ng tulong, lalo na tungkol sa salapi. Oo, tungkulin natin na tulungan sila pero hindi tayo pwedeng maging source of money nila kapag kailangan nila ng pera. Dagdag nito. Napapailing na lang si Ataparog at hindi makaimik, lalo na nung marinig niya mula kay Naibo na siya ang nilalapitan ng mga ito dahil madali siyang mauto at makuhaan ng pera. Sa reaksyon ni Ataparog ay mukhang totoo ang sinasabi ng kasamahan niya, kaya naman wala siyang magawa kundi yumuko at manlumo na lang.